everyone! Magandang araw sa inyong lahat. Andito na naman po akong muli, ang inyong one and only Mama Mia, para sa panibagong kwento for today's video or audio. Wala na naman tayong video for today. Pasensya na po kasi patigil-tigil po kasi yung pag-record natin dahil sa atin pong medyo masamang pakiramdam. Kaya I opted na wag na lang mag-video para mas madali siyang i-edit pag audio lang, okay? And syempre kahit walang video, tuloy-tuloy pa rin naman ang pag-share natin ng magagandang kwento dito sa ating programa. And bago tayo dumapo dyan, nais ko munang mag-hi and hello sa lahat po ng mga suki nating tagapakinig and subscribers na hindi nagsiskip ng ads. I love you all so much. Maraming salamat po sa walang sawa ninyong pagsuporta dahil po dyan, kaya po tayo nakakapagpatuloy dito sa ating channel. Syempre, 'di ba, para sa atin pong mga, nagbibigay ng mga serbisyo nila. Hello kay Gea and Chin's Vlog, maraming salamat. Levi Ann Kalagi, maraming thank you. Hi din kay Beth Lyrics. Butal Melanie from Saudi Arabia, from the Mulog Bukidnon, maraming thank you. Hello din kay Lilia M. Stephen. Maraming salamat sa pakikinig. Ram Raiko Baktol. Hi din kay Gemaline Ake. Maraming salamat din kay Rizal Lopez. Anong Rizal? Rizal Lopez, thank you so much. Crystalline Bacornay. Hi din kay Diana Diaz. Salamat sa pakikinig. Jereline Palamos. Isabella Rose. Maraming salamat. Abigail Tenorio. Hi Abigail. Shira Amaro, maraming salamat. Hi din kay Jewel Z 2016. Hello sa inyo. Ang kay Axel Yana, maraming salamat. Hello rin kay Florence Gallego, Ikay Maguliado, listening from Riyadh. Hi kay Ikay Paurilio. Ayan, maraming salamat sa iyong pakikinig. Tony Coronel, maraming thank you. Hi din kay Leslie Auditor, all the way from Lapu-Lapu City, na laging nakikinig sa atin. Hi Leslie, maraming salamat po. Josephine Moico. Hi din kay Margie Flores, Kim Joyce Clavel, LV Lapot, maraming salamat. Julian Ramilo, and kay Mylene Badoria, thank you so much sa pakikinig Mylene. Vigor Trex, maraming salamat. Hi din kay Merchi at Cerveano, maraming salamat. Ayun, thank you din kay Jeneline Akalain. Hi din kay Joymar Bebe. Hi Bebe. Yansky Lorente, maraming salamat. Lucille Galinea. Kay Margie, maraming salamat. Mary Criscaro, maraming thank you. Aida Amascual, sa lahat po ng nakikinig, maraming salamat sa inyong lahat. Huwag na nating patagalin dahil alam kong excited na kayo para sa ating kwento ngayong araw na ito, dito lamang sa paborito mong programa, ang Dear Mama Mia. Maraming bagay sa mundo ang hindi natin napipigil dahil talagang nakatadhanang mangyari. Sabi nga nila, ang buhay ay series of decision. Minsan yung mga desisyon na yon ay mga desisyong nakapagpabaganda ng ating buhay. Pero minsan din naman ay desisyong nagbibigay sa atin ng labis na sakit. Dear Mama Mia, hello po sa inyo. Magandang araw, lalong-lalo na sa iyo Mama Mia at sa iyong mga taga-subaybay ng iyong YouTube channel. Ako po pala si Zarina. Matagal na po akong nakasubaybay sa iyong channel, kaya hangad ko po na sana isang araw ay mapakinggan ko din na basahin mo ang kwento ng buhay ko. Hindi ko po alam Mama Mia kung may aral po bang makukuha sa aking kwento o kung kaiinisan lamang po ako ng iyong mga taga-suporta at tagapakinig. Hiling ko po na sana ay huwag akong basta-basta husgahan dahil ako po ay tao lang din naman na nagkakamali. Minsan, mga maling desisyon ang pinipili. Mama Mia, lumaki po ako sa pamilya na may maginhawang pamumuhay. Isa pong engineer ang daddy ko.
Samantalang isa naman pong teller sa bangko ang aking mommy. Nag-iisa lang po akong babae sa aming tatlong magkakapatid. Kaya ganun na lamang ang pagiging istrikto sa akin ng aking mga magulang. Simula po noong nag-aaral ako ng elementarya at high school ay lagi na lang po akong hatid sundo ng aking daddy. Kaya madalas po, Mama Mia, ay talagang bahay at school lamang ang buhay ko sa araw-araw. Pagtungtong ko po ng college ay ang kuya ko naman po ang tagabantay sa akin pagdating sa eskwelahan. Dahil iisang school lang naman ang aming pinag-aaralan dalawa. Ang kuya ko din po ang kasabay ko sa pagpasok at pag-uwi. Talagang wala akong kalayaan nung mga panahon na yun, Mama Mia. Wala akong kalayaang pumili ng kung ano ang dapat para sa aking buhay. Aaminin ko na noong mga panahon na yun, ay medyo nararamdaman ko na rin ang pagkasakal ko sa pagiging strikto sa akin ng aking mga magulang. May mga kaibigan naman po ako, Mama Mia, ngunit madalang lamang talaga kung ako ay payagan na sumama sa kanila. Madalas ay kapag tungkol pa sa pag-aaral ang gagawin namin, kaya napipilitan ang mga magulang ko na payagan na lang ako. Mama Mia, naniniwala po ako na kung minsan ay sa pagiging strikto ng mga magulang, dun pa mas lalong natututong gumawa ng hindi maganda at natututong magsinungaling ang kanilang mga anak sa kanila. Naniniwala po ako doon dahil yun po talaga exactly ang nangyari sa akin. Nasa unang taon na po ako noon ng college nung makilala ko si Jake. Si Jake naman, Mama Mia, ay second year college naman noong mga panahon na yon. Alam ko po na bawal akong magkaroon ng boyfriend noon. Ang totoo, Mama Mia, bawal talaga akong makipagrelasyon hanggat hindi pa po ako natatapos sa aking pag-aaral. Pero hindi mo naman talaga mapipigilan ng puso kapag ito na ang tumibok at matutong magmahal, hindi ba? Kaya kahit na alam kong bawal, Mama Mia, ay pinayagan ko pa rin si Jake na manligaw sa akin. Pero syempre dahil bawal, patago lamang ang lahat ng yon at alam niya yon, Mama Mia. Alam niya na strikto talaga sa akin ang aking mga magulang. Alam niya na marami pa talaga kaming pagdadaanan kaya sa ngayon ay isesekreto na lang muna namin ang lahat. Hanggang sa naging magkarelasyon na kami ni Jake. Ang totoo niyan, Mama Mia, alam kong alam mo at maiintindihan mo dahil babae ka rin katulad ko. Hindi naman tayo pumapayag na magpaligaw sa isang taong wala tayong gusto, hindi ba? Liban na lamang kung may nakukuha tayo mula sa kanya. Kaya naman pinayagan ko si Jake noon na ligawan ako dahil ang totoo ay crush ko naman siya. Ang totoo ay gusto ko naman talaga siya, Mama Mia. Pero syempre bago ko siya sagutin ay gumawa muna ako ng kasunduan naming dalawa. Na oo't sasagutin ko siya at pagbibigyan ko siya sa kaniyang panliligaw, pero dapat ay itago namin ang lahat ng yon sa aking mga magulang at sa aking mga kapatid. Oo, kahit sa mga kapatid ko dapat patago pa rin, Mama Mia, kasi hindi po pwedeng makarating yun sa mga magulang ko, lalong-lalo na sa daddy ko. Kaya patago lamang kami kung mag-usap ni Jake at magkikita kapag nasa eskwelahan kami. Sinisigurado ko naman, Mama Mia, na hindi kami makikita ng aking kuya. Sinisigurado ko na kapag magkausap kami ni Jake, kapag nakikita kami ni kuya, ay dapat marami kaming kasama. At kapag kami lang dalawa, ay sumisimple kami dun sa mga lugar sa school na alam kong hindi masyadong pinupuntahan ng kuya ko.
Dahil panigurado ako, Mama Mia, na kapag nakita kami ng kuya ko, agad-agad talaga itong magsusumbong sa mga magulang ko. Noong nasa ikalawang taon na po ako ng college ay graduate na po ang kuya ko nung mga panahon na yon. Kaya kahit papaano, Mama Mia, ay nagkaroon naman kami ng konting kalayaan ni Jake. Dahil wala ng mga mata na laging nakabantay at nakasunod sa akin. Wala ng mga mata na parang agila kung makapag-focus sa paghahanap sa akin noon. Mama Mia, dun ay nagsimula na rin kaming maging mapusok ni Jake sa aming relasyon. Siyempre, dahil wala nang masyadong nakatingin, wala nang masyadong nagbabantay, ay nagkaroon na kami ng kalayaan na iparamdam sa isa't isa ang aming nag-uumapaw na damdamin. Nagsimula kaming maging mapusok noon. Mag-iisang taon na rin naman noon ang aming relasyon nung hilingin sa akin ni Jake na may mangyari na sa aming dalawa sa kama. Kinakabahan po ako nung mga panahon na yon, Mama Mia. Kinakabahan po akong ibigay ang sarili ko sa kanya. Wala naman sigurong babaeng hindi kinabahan nung first time niya, hindi ba, Mama Mia? Kaya lang, mahal na mahal ko po si Jake. Hindi ko po kakayanin kapag mawala siya sa akin. At dahil nga sa sobrang pagmamahal ko sa kanya, gusto ko siyang maging masaya. Gusto ko siyang paligayahin, kaya pumayag ako na ibigay sa kanya ang aking dangal at puri. Ibinigay ko sa kanya pati ang aking pagkababae. Mama Mia, kinakabahan ako ng una. Nagpunta kami sa isang lugar na kami lang dalawa ang nandoon. Nung una ay natatakot ako at palingalinga pa talaga ako. Paano kung may makakita sa akin dito na kakilala ng mga magulang ko o di kaya ng mga kapatid ko? Grabe ang pagtatago ko noon. May inilagay pa talaga ako sa ulo ko para hindi ako masyadong mamukhaan kung sino man ang makakita sa amin. At nung makapasok na nga kami sa loob kung saan namin balak paligayahin ang isa't isa, doon ay lumabis na ang aking kaba. Kaya lang siguro sa sobrang pagmamahal ko kay Jake, Mama Mia, ay napawi rin ng kanyang yakap at mga haplos ang kabang aking nararamdaman. Lalo na nung umpisahan na niya akong halikan. Lalo na nung umpisahan na niyang iparamdam sa akin ang init ng kanyang pagmamahal. Oo, Mama Mia, niyakap ako ni Jake habang hinahalikan. At habang nakayakap siya sa akin, ay nawawala naman ang mga inhibitions ko noon. Nawawala naman ng paunti-unti ang takot na aking nararamdaman. Hanggang sa tuluyan na nga rin po akong bumigay nung umpisahan na niya akong hubaran. Hanggang sa tuluyan na rin akong nagpaubaya nung umpisahan na niya akong romansahin sa ibabaw ng kama. At may nangyari na nga sa aming dalawa. Simula noong naibigay ko na po ang pagkababae ko kay Jake, ay lalo namang ipinaramdam ni Jake sa akin ang kanyang mas nag-aalab pa na pagmamahal. Oo, kung nung mga panahon na yon, Mama Mia, ang mga lalaki kapag nakuha ka na, ay nawawala na ng gana sa'yo, kakaiba naman ang nangyari sa aming dalawa ni Jake. Parang mas lalo niya akong minahal. Parang mas lalo niya akong inibig nung mga panahon na walang pag-aalinlangan kong inalay ang aking dangal at puri sa kanya. Umabot na rin po sa punto, Mama Mia, na mas natututo na akong magsinungaling ng husto sa aking mga magulang. Lalo pat madalas na po akong umuuwi noon ng late kasi nga lagi kong kasama si Jake. Kasi nga lagi kong kaulayaw si Jake sa ibabaw ng kama dahil mas naipaparamdam namin doon ang aming pagmamahal sa isa't isa. Ang lagi ko pong dinadahilan tulad po ng dahilan ng karamihan sa atin na maraming ginagawa sa school, na marami kaming projects na kailangang gawin o kaya naman kung minsan, Mama Mia, para lang
hindi mahalata ng aking mga magulang ay uma-absent o lumiliban na lang ako sa klase para lamang makasama ko si Jake sa bahay nila. At kapag may pasok Mama Mia, ay may pasok rin naman ang kaniyang mga magulang at walang tao doon sa kanilang bahay. Kaya kami lamang dalawa ang nandoon at doon ay malaya naming nagagawa ang lahat ng gusto namin. Malaya naming naipaparamdam sa ibabaw ng kama ang aming pagmamahal sa bawat isa. Malayang may nangyayari sa amin ng paulit-ulit-ulit. At oo Mama Mia, aaminin kong nasisiyahan ako. Aaminin kong mas lalo kong minamahal si Jake sa bawat pagkakataon na may nangyayari sa amin sa ibabaw ng kama. At mas lalo pong nawawala ang takot ko kapag may nangyayari sa aming dalawa. Parang pakiramdam ko ay safe na safe ako kasama siya. Parang pakiramdam ko ay walang pipigil sa aming dalawa. Pero tunay nga ang kasabihan na walang sikretong hindi nabubunyag. Dahil paglipas lamang po ng ilang buwan ay nalaman po ng aking mga magulang ang pinakatago-tago naming relasyon ni Jake. Isang araw ay lumiban po ako sa klase upang mag-check-in kaming dalawa sa isang motel ni Jake na malapit lang din naman sa aming eskwelahan. Noong mga panahon po na yun, Mama Mia, ay may tao po sa kanilang bahay kaya hindi kami magiging malaya doong dalawa. Kaya napagkasunduan naming mag-check-in na lamang. Ewan ko ba pero mula nung may nangyari sa aming dalawa ni Jake ay parang na-addict na kaming gawin ang bagay na yon ng paulit-ulit. Pero ang hindi ko alam Mama Mia ay may gagawin palang sorpresa sa akin ng daddy ko nung araw na yon. Pinuntahan niya ako sa eskwelahan upang sunduin dahil ang gusto niya ay kakain daw sana kami sa labas para sa birthday celebration ng advanced birthday ng mommy ko. Nalaman po niya doon na hindi po ako pumasok nung araw na yon. At sa kasamaang palad Mama Mia, sa dinami-dami ba naman talaga ng oras ay na-timing po talaga na habang pauwi na sana ang daddy ko, ay nakita niya kaming dalawa ni Jake na papalabas na sa isang motel. Mama Mia, para pong dragon ang daddy ko nung araw na yon. Galit na galit po ang daddy. Noon ko lamang po siya nakita na naggalit ng ganon lalo na sa akin. Pag-uwi ko po sa bahay ay katakot-takot na sermon ang ibinigay nilang dalawa sa akin ni Mommy. Mama Mia, yun bang mga salita na tagos hanggang buto? Yun bang mga salita na parang mga patalim na sinusugatan ng buo kong katawan? Grabe ang naging galit nila sa akin. Pasigaw pa sila kung magtanong sa akin noon na siyang ikinatakot ko naman talaga ng husto. Never pa po akong napagbuhatan ng kamay ng daddy ko o ng mommy ko. Hindi po sila naniniwala sa palo. Ang sa kanila po ay salita lamang pero yung salita na yon ay mas higit pang sakit kesa sa pisikal Mama Mia. At nung nalaman na nga po nila ang lahat-lahat tungkol sa amin ni Jake, ay hiniling po ng daddy ko sa akin na papuntahin ko raw sa bahay namin si Jake. Gusto niya raw makausap ang lalaki ko. Takot naman po ako nung mga panahon na yon at alam kong takot na takot din naman si Jake. Pero mas pinili pa rin ni Jake na harapin ang mga magulang ko dahil ang sabi niya ay malinis naman daw ang intensyon niya sa akin at bilang respeto raw sa aking mga magulang ay kailangan niya itong harapin at kausapin. Mama Mia, alam ko po na bukod sa pagiging strikto ng aking mga magulang ay conservative din po sila. Kaya alam na alam ko na big deal talaga sa kanila na meron nang nangyayari sa aming dalawa ni Jake. Big deal sa mga magulang ko lalo na nung nakita kami ng daddy ko na papalabas sa isang motel. Pero ang hindi ko po inakala Mama Mia ay ang naging desisyon ng aking daddy tungkol sa relasyon naming dalawa ni Jake.
Ang akala ko kasi nung una, Mama Mia, ay pipilitin niya si Jake na makipaghiwalay sa akin. Akala ko gaya ng mga nakikita natin sa mga pelikula at mga teleserye ay paghihiwalayin nila kaming dalawa at sasabihan o utusan si Jake na wag na akong lalapitan at wag nang magpapakita sa akin. Ngunit mali po pala ang lahat ng aking mga inakala. Akala ko ay tuluyan na kaming hindi magkikita ni Jake at tuluyan nang matatapos ang relasyon naming dalawa. Grabe pa naman ang iyak ko nung mga panahon na yun, Mama Mia, dahil naiisip ko pa lamang na maghihiwalay kaming dalawa ni Jake ay parang hindi ko nakakayanin. Pero nagulat ako nung hiniling ng daddy ko kay Jake na magsama na kaming dalawa sa iisang bahay. Sa kadahilanan na may nangyayari na rin naman sa amin. At ako naman noong mga panahon na yun, Mama Mia, ay 18 years old na din naman. Nasa wastong edad na raw at ang sabi ng daddy ko ay magpakasal daw agad kaming dalawa ni Jake sa oras na makagraduate na ako ng college. Oo, Mama Mia, imbis na parusa ay parang isa pang gift o isa pang gantimpala sa akin ang ginawang iyon ni daddy ko. Natuwa po kaming dalawa ni Jake sa mga nangyari dahil wala naman pong duda sa nararamdaman namin sa isa't isa. Alam naman namin sa bawat isa kung gaano namin kamahal ang isa't isa. Kaya nga, Mama Mia, natuwa kami at pumayag rin naman ang mga magulang ni Jake. Siyempre wala silang magagawa dahil babae ang kinadadi. Pinili po naming dalawa ni Jake na bumukod ng tirahan sa aming mga magulang at magrenta na lang ng apartment upang maging maayos ang aming pagsasama dalawa. At upang rin matutunan naming dalawa ang mamuhay sa sarili naming mga paa. Although, Mama Mia, nung mga panahon na yon dahil wala pa naman kaming sarili naming income ni Jake, ay tinusustentuhan pa rin o tinutustusan pa rin kami ng aming mga magulang. Ipinagpatuloy din namin ni Jake ang aming pag-aaral. Pero Mama Mia, hindi rin nagtagal ay kailangan na ni Jake na magtrabaho. Kasi ang sabi niya ay hindi naman po pwedeng habang buhay ay iaasa namin sa mga magulang ko ang tungkol sa pagsasama naming dalawa. Kailangan naming patunayan sa aking mga magulang lalo na ni Jake na kayang-kaya niya akong buhayin at kayang-kaya niya akong sustentuhan. Kaya ako na lamang po ang nagpatuloy ng aking pag-aaral. Samantalang si Jake naman ay piniling tumigil na at magtrabaho na lamang bilang isang sales agent sa isang car company. Mama Mia, naging mabilis po ang paglipas ng panahon at naging maayos naman ang pagsasama naming dalawa ni Jake. Buti na lang talaga at nung mga panahon na nag-aaral pa ako ay hindi niya ako nabuntis. At nung makagraduate na nga ako at nakapagtrabaho na, ay tinuloy namin ang usapan namin ng mga magulang ko na magpapakasal kami ni Jake pagka-graduate ko. Mama Mia, masayang-masaya po kaming dalawa. Sino ba naman kasi ang mag-aakala na ang patago naming relasyon noon ay aabot pala sa masayang pagsasama at sa pagpapakasal pa? Mama Mia, wala po akong masabi sa kabaitan at sa kasipagan ng aking naging asawa. Hindi po ako nagsisisi noon na pinakasalan ko si Jake na sumama ako sa kanya. Hindi po ako nasisisi noon na pinaglaban ko siya. Ang tanging naging problema lang sa aming dalawa noon ay ang agwat ng aming trabaho sa isa't isa. Yun ang naging problema sa aming relasyon. Mama Mia, nung nakagraduate kasi ako at syempre nakapasa na rin ang board exam, ay naging isa po akong accounting supervisor sa isang pribadong kumpanya. Samantalang si Jake naman nung mga panahon na yon ay isa pa ring ahente o sales agent sa isang car company.
Naiintindihan ko naman noon, Mama Mia, na nasasaktan talaga ang ego ni Jake bilang isang lalaki. Dahil di hamak naman na mas malaki talaga ang sinasahod ko noon kumpara sa kanya. Alam ko, Mama Mia, alam ko na bilang isang lalaki ay meron talaga silang pride at ego na gustong-gusto nila na sila ang nagpo-provide sa kanilang pamilya. Lalo na si Jake. Ganun talaga siya, kaya nga niya tinigil noon ang kanyang pag-aaral at mas pinili na lang magtrabaho dahil ayaw niya na may masabi sa kanyang mga magulang ko. Ayaw niyang sabihin ng mga magulang ko na nagsasama nga kaming dalawa sa iisang bubong pero nakaasa naman sa kanila. Kaya naman, Mama Mia, nasagi talaga ang pride at ego ni Jake nung makapagtrabaho na ako ng mas magandang trabaho sa kanya. At dahil nga doon, dahil nga mas malaki ang sinasahod ko, ay naging madalas po ang pag-overtime ni Jake sa trabaho. Dahil alam ko na gustong-gusto niyang ma-promote sa kanyang trabaho, Mama Mia. Gustong-gusto niyang magkaroon ng posisyon sa kumpanyang pinagtatrabahuan niya katulad ko. Kaya imbis na magtampo ako dahil wala ng panahon halos sa akin ang asawa ko, ay inintindi ko na lamang po si Jake. Kahit na madalas nang late na siya kung umuwi ng bahay at wala na siyang masyadong oras, panahon o atensyon sa akin, ay iniintindi ko pa rin siya. Mama Mia, umabot kami ng 4 na taon sa aming pagsasama noon bilang mag-asawa. Ngunit hindi pa rin kami binibiyayaan noon ng anak. Kaya naman, minabuti ko na lamang na magpatingin na kaming dalawa sa doktor upang malaman kung ano ang problema. Gustong-gusto ko na rin kasi noong magkaroon kami ng anak, dalawa ni Jake. At alam ko, Mama Mia, na gustong-gusto na rin niyang magkaroon ng anak sa akin. Yun na lang kasi talaga ang kulang sa pagsasama naming dalawa. Ayos na po ang aming income at nakakaya na po naming tumayo sa sarili naming mga paa. Anak na lang talaga ang kulang para masabi mong kumpleto na ang aming kaligayahan. Pero labis pong ikinalungkot ng asawa ko ang naging resulta ng pagpapacheck up naming dalawa. Nalaman kasi namin, Mama Mia, na siya po pala ang may problema. Ngunit ayon sa doktor ay pwede naman naming subukan na magkaroon ng treatment ang aking asawa. Dahil may pag-asa pa rin naman at hindi naman po absolute zero ang chance na magkaroon o pwede siyang magkaroon ng anak. Sabi niya may mga pwede naman kaming gawin na treatment at syempre meron naman pong mga supplement at mga vitamins na pwedeng i-take ng asawa ko na pwedeng makatulong baka sakaling mabuntis pa rin ako. Yun nga lang ay wala po yung kasiguraduhan. Pinayuhan din po ng doktor ang asawa ko na magkaroon ng sapat na pahinga. Pero Mama Mia, simula po nung malaman niya ang resulta ay imbis na magpahinga siya para magkaroon ng lakas ang kanyang mga sperm cell para sa gagawin naming pagkakaroon ng anak, ay hindi po niya ginawa ang pagpapahingang ipinayo ng doktor. Mas lalo pa siyang nagpapakabisi sa trabaho. Mas lalo pa niyang isinusubsob ang kanyang sarili sa pagtatrabaho. Parang dun niya yata ibinuhos ang lahat ng kanyang frustration. Dun sa kanyang madalas na pag-overtime, Mama Mia. Dahilan upang halos hindi na rin po kami nagtatalik dalawa bilang mag-asawa. Mama Mia, ang sakit. Na ramdam ko ang kawalan ng oras at ang panlalamig sa akin ng asawa ko. Ang dating malambing kong asawa, ang dating asawa kong mahilig pagdating sa kama ay bigla na lang nagbago. At worse pa, Mama Mia, ay naging mainitin pa talaga ang ulo. Pero sa kabila ng sakit na nararamdaman ko noon dahil sa nagiging pagtrato niya sa akin ay pinilit ko pa ring intindihin si Jake. Pinilit ko pa ring intindihin ang sitwasyon niya. Inilabas ko na lamang ang aking sama ng loob sa pagkukwento ng aming sitwasyon sa aking kaibigan sa trabaho.
Sa madalas na pagkukwentuhan namin ng aking kaibigan ay hindi po sinasadyang marinig ito ng aking boss. Natawagin na lang po natin sa pangalang Primo. Siyempre hindi po niya tunay na pangalan dahil pinoprotektahan ko rin po ang mga tao na involved nitong sulat ko. Si Primo po, Mama Mia, ay ang aming department head. Isang araw po ay nagtalo kaming dalawa ng asawa ko at napagsalitaan niya ako ng mga masasakit at masasamang bagay. Na siya namang ikinasama talaga ng labis ng loob ko at iniyakan ko pa talaga ng halos buong gabi. Napakasakit kasi ng mga salitang yon na hindi ko na lang po sasabihin dito sa sulat ko. Kinaumagahan, pagpasok ko sa aking trabaho ay hindi po maitago ang mga namumugto kong mga mata dahil sa labis kong pag-iyak buong magdamag. At napansin po yon ng boss kong si Primo. Dahil na din siguro sa napansin niya ito kaya hindi niya napigilang magtanong sa akin. Ano raw bang problema? Ano raw bang nangyari? Bakit daw ako umiyak? At bakit daw ganun kamaga ang aking mga mata? Nung una, syempre ayoko sanang magkwento sa kanya dahil boss ko naman talaga siya, Mama Mia, at ayokong malaman ng boss ko ang tungkol sa mga personal kong buhay at personal kong problema. Pero dahil na rin po sa sobrang lungkot at sakit na nararamdaman ko noon na kailangan kong mailabas yon ay hindi ko na rin napigilan ng sarili ko at naikwento ko na rin sa kanya ang katotohanan nung pinatawag niya ako sa kanyang opisina. Taimtim lang namang nakikinig sa akin si Primo nung mga panahon habang ako ay nagkukwento sa kanya. Pagkatapos ng kwento ko, Mama Mia, ay bumalik na ako sa aking trabaho. Medyo gumaan-gaan noon ang pakiramdam ko dahil may napagsabihan na ako. Timing kasi nung mga panahon na yon na wala po ang kaibigan ko sa work dahil may inasikaso itong personal kaya nag-leave ito. Kaya nakahinga ako ng maluwag nung naikwento ko na kay Primo ang mga dinaramdam ko. Pagkatapos ng aming trabaho ay pauwi na sana ako noon nung may tumigil sa harapan ko. Nakatayo ako noon nung may biglang tumigil na sasakyan sa kinatatayuan ko. Nagulat ako nung sasakyan pala yun ni Primo. Sinabi niyang sumakay na lang daw ako at ihahatid na niya ako dahil baka mahirapan pa akong makasakay ng taxi kasi nga rush hour pa nung mga oras na yon at mukhang uulan pa talaga dahil medyo dark ang clouds nung mga panahon na yon. Tinanong ako ni Primo kung may lakad pa raw ba ako sa araw na yon at ang sabi ko naman ay wala na. Kaya minabuti niyang tumigil na muna kami sa isang coffee shop upang makapagkwentuhan muna daw kami. Upang mailabas ko muna ang mga sama ng loob ko at hindi ko ito mabit-bit sa bahay. Mama Mia, natuwa naman ako sa mga sinabi ni Primo. Mabait po talaga siya bilang isang boss, hindi lang sa akin kundi maging sa iba naming mga katrabaho. Kaya may tiwala po ako sa kanya. May tiwala po ako na ikwento sa kanya ang totoong sitwasyon namin ng aking asawa. Mama Mia, matanda po sa akin ng 15 taon si Primo. Hiwalay po siya sa kanyang asawa kaya ayon sa kanya ay hindi raw din siya masyadong magaling pagdating sa pagpapayo dahil hindi nga raw daw buo ang pamilya niya. Kaya wala raw siyang karapatang magpayo pero isa lang daw ang totoo. Handa raw siyang makinig at handa raw siyang damayan ako at pakinggan ng mga kwento ko at hindi niya ako huhusgahan. Mula nga sa araw na yon, dahil taimtim na nakikinig sa akin si Primo at hindi niya ako hinusgahan, ay naging magaan po ang loob ko sa kanya. At alam ko naman, Mama Mia, na ganun din si Primo sa akin. Naging magaan ang loob namin sa isa't isa. Naging madalas na rin ang pag-aya niya sa akin noon na magkape o di kaya naman ay kumain sa labas pagkatapos ng aming trabaho.
Sumasama naman po ako, Mama Mia, dahil para sa akin ay wala namang masama sa aming ginagawa. Magkaibigan lang naman kaming dalawa at dinadamayan lang naman niya ako sa problema ko at wala nang higit pa doon. Ngunit, Mama Mia, yun palang pagsama-sama ko sa kanya lagi. Yun palang pag-confide ko sa kanya lagi tungkol sa mga problema ko, ay yun palang magtutulak sa akin upang makagawa ako ng isang maling desisyon sa aking buhay. Isang araw sa sobrang busy namin sa trabaho dahil marami kaming hinahabol na deadline ay hindi ko na namamalayan na ginabi na pala talaga ako ng husto sa office namin. At hindi ko na namamalayan na umuwi na pala ang iba kong mga kasamahan pati na rin yung kaibigan ko. At kaming dalawa na lamang ni Primo ang naiwan doon sa opisina. Upang maibsan ang dinaramdam kong antok noon dahil marami pa talaga akong ginagawa, ay nagtimpla po ako ng kape. At ipinagtimpla ko na rin ng kape si Primo dahil alam kong tulad ko ay inaantok na rin siya. Mama Mia, nang iniabot ko po kay Primo ang kanyang kape, ay hinawakan niya ang aking kamay. Kasabay noon ay ang marahan niyang paghila sa akin upang mapalapit ang katawan ko sa kanyang katawan. Hindi na po niya ako binigyan noon ng pagkakataon na makapag-isip pa o makalayo pa o maitulak pa siya dahil bigla-bigla na lang niya akong hinalikan. Madiin ang kanyang mga halik. Mga halik na sabik na sabik. Ako din naman, Mama Mia, hindi ko nalaman na nung mga panahon na yon ay nasasabik na rin pala ako sa pag-aalaga, sa pagmamahal, sa mga haplos at mga halik. Dahil matagal-tagal na rin na panahon na walang nangyayari sa amin ng asawa ko. Kaya hindi ko napigilan na suklian ng mga halik ni Primo. Hindi ko napigilan na pumikit na lamang at umungol na lamang nung pinagpapala na ng kanyang mga kamay at mga labi ang aking buong katawan. Lalong-lalo na ang mga pribadong parte nito. At hindi ko na nga napigilan ang sarili kong ibigay ito ng buong buo kay Primo. Dahil talagang napakagaling niya nung gabing yon at syempre nananabik na rin ako sa pag-aaluga at pagmamahal sa kama. Nung gabing yon, Mama Mia, oo, nag-sex kaming dalawa ni Primo. Paulit-ulit-ulit sa loob mismo ng aming opisina. Nung gabing yon ay nagkasala ako sa aking asawa nang hindi ko man lang pinaplano. Madaling araw na, Mama Mia, nung nagdesisyon akong umuwi na. Nung makauwi ako ng bahay ay tulog na ang aking asawa at naghihilik pa. Wala siyang kaalam-alam tungkol sa napakalaking kasalanang aking nagawa. Patuloy pa rin naman po kasi ang panlalamig sa akin noon ni Jake, Mama Mia. Dahilan upang imbis na makonsensya, imbis na tumigil ay mas lalo patuloy akong nanggigil kay Primo. Mas lalo pang nasundan ng mga pangyayari sa pagitan sa aming dalawa ni Primo. Na para bang nagkaroon na kami ng silent agreement tungkol sa pagkakaroon namin ng sikretong relasyon lalo na pagdating sa ibabaw ng kama. Bagay na matagal nang ipinagkakait sa akin ng aking asawa. Oo, Mama Mia, binigyan ko po ng dahilan sa isip ko na hindi ko naman magagawang mangaliwa kung inaalagaan ako ng husto ni Jake. Kung minamahal niya ako ng tama at kung ginagawa niya sa akin ang tungkulin niya bilang aking asawa. Yun po ang naging dahilan para mas lalong tumapang ang loob ko na ipagpatuloy naming dalawa ni Primo ang bawal at sikreto naming relasyon. Siyempre dahil bawal ay itinago namin ito sa aming mga katrabaho. Sa tuwing nagkakaroon kami ni Primo ng pagkakataon na kaming dalawa lamang sa opisina ay hindi po namin pinapalagpas yun at nagsisex po talaga kami.
Oo, Mama Mia. Sa loob mismo ng opisinang aming pinagtatrabahuan, dun namin ginagawa ang bagay na yon. Alam kong mali. Alam kong pagkakasala yon sa aking asawa, ngunit natukso lamang po talaga ako. Dahil si Primo lang ang nakakapagbigay ng mga pangangailangan ko bilang isang babae na halos ipagkait sa akin ng aking asawa. Ilang beses po akong sumubok na may mangyari sa aming dalawa ni Jake, pero Mama Mia, lagi po niya akong tinatanggihan. Kaya mas lalo tuloy lumakas ang loob ko na ipagpatuloy ang aming ginagawang hindi maganda ni Primo. Nagtagal po kami sa ganoong sitwasyon ni Primo ng halos 1 taon. Mama Mia, may mga pagkakataon po na nag-check-in kaming dalawa kapag wala pong pagkakataon na makapagsulo kaming dalawa sa opisina. Kapag meron namang pagkakataon ay nagiging quickie lamang yon dahil takot din naman kaming mahuli ng iba. Madalas din po, Mama Mia, ay nagpapaalam ako sa aking asawa na may out-of-town conference kami. Kahit na ang totoo ay wala naman po at si Primo lamang ang aking kasamang magbakasyon. Yes, Mama Mia, tinitake ko po ang mga vacation privileges ko o mga leave ko sa opisina. Pero imbis na asawa ko, ang kasama kong mag-enjoy ay si Primo po yun. Dahil hindi naman mahilig sa ganun ang asawa ko, pinapatay niya ang sarili niya sa trabaho. Halos inuubos ko na rin ang aking leave upang magkaroon kami ng maraming oras na magkasama ni Primo. Kahit na ang alam ng aking asawa ay sa mga oras na yon ay nagtatrabaho ako. Umabot pa po sa sukdulan, Mama Mia. Na sa tuwing gabing-gabi na tulog ang aking asawa, ay magsisex kaming dalawa ni Primo sa kanyang sasakyan na nasa labas lamang ng aming bahay. Oo, pinupuntahan ako ni Primo sa tuwing tulog na si Jake. Bumababa ako at pumapasok ako sa loob ng kanyang sasakyan. At doon, Mama Mia, ay gumagawa kaming dalawa ng kababalaghan ni Primo. Kababalaghan na mas lalo tuloy nagpaigting ng damdamin ko para sa kanya. Mas lalo tuloy nagpagana sa akin pagdating sa usapang sexual. Alam kong maraming naiinis sa akin ngayon at magsasabing napakasama kong babae at napakasama kong asawa. Nagkamali ako at inaamin ko yon. At nagbunga po ang aking pagkakamali. Nang isang araw ay bigla na lang akong makaramdam ng pagkahilo at pagduduwal, mga sintomas ng pagdadalang tao. Upang makumpirma ko ang aking pagdududa ay nag-pregnancy test ako, Mama Mia. At tama nga ang aking hinala dahil buntis ako. Hindi ko alam kung tuwa ba o takot o kaba ang aking mararamdaman noon. Dahil alam ko at siguradong ako na hindi yon sa aking asawa. Simula kasi noong malaman naming dalawa ni Jake na may problema siya, ay hindi naman po ito nagkaroon ng treatment na kahit na ano, Mama Mia. At simula din noon ay maging madalang na talaga ang pagtatalik naming dalawa. O minsan ay para na lang makapag-release si Jake. Mama Mia, kung minsan nga, 1 beses lang sa 1 buwan kung may mangyari sa amin. Kung minsan may mga buwan din na wala kaming ginagawa dahil hindi na rin ako nag-e-effort pa kasi nakukuha ko ang sexual satisfaction ko kay Primo. Kaya alam na alam ko, Mama Mia. Alam na alam ko na hindi kay Jake ang dinadala ko kundi kay Primo. Itinago ko kay Jake, pati na rin kay Primo ang aking pagbubuntis. Takot kasi ako noon, Mama Mia, na baka mabulabog ang lahat at syempre magkaroon ng malaking eskandalo dahil nga sa nangyari sa akin. Pero, Mama Mia, nalaman din naman ni Primo tungkol sa pagbubuntis ko. Kasi nga, lagi kaming magkasama. At sa tuwing magkasama kaming dalawa ay nakikitaan na pala niya ako ng mga sintomas ng aking pagbubuntis. Alam po ni Primo ang problema ng aking asawa, Mama Mia.
Alam po niya na hirap si Jake na makabuo. Kaya sigurado akong hindi sa kanya ang dinadala ko. At Mama Mia, hindi rin nagduda si Primo na sa kanya talaga ang aking dinadala. Alam na alam niya yon dahil ang totoo ay alam naman niya na hindi makakabuntis ang asawa ko lalo pat ini-stress niya lalo ang kanyang sarili sa trabaho at wala nang nangyayari sa aming dalawa. Nung nalaman nga ni Primo ang tungkol sa pagbubuntis ko ay natuwa siya. Di ko alam kung ikakatuwa ko ba ang pagkatuwa niya noon, Mama Mia. Dahil bigla na lamang niya akong inudyukan na iwanan na lamang si Jake. Inudyukan niya akong makipaghiwalay na raw ako sa aking asawa dahil wala na rin naman daw itong kwenta sa akin kasi hindi naman niya ako tinuturing na asawa pa. Sabi pa ni Primo, kaming dalawa na lamang daw ang magsasama at palalakihin namin ang aming anak na buo ang aming pamilya. Mama Mia, opo, inaamin ko po. Hindi na po talaga ako masaya noon sa pagsasama namin ni Jake bilang mag-asawa. Hindi na talaga ako masaya dahil hindi na niya ginagawa ang mga tungkulin niya sa akin. Alam kong mali dahil kasal pa rin naman kami. Pero tao rin naman ako, Mama Mia, hindi ba? Tao lang naman na may mga pangangailangan. Tao lang naman na nangangailangan din ng pag-aaruga at pagmamahal na dapat ay tinatanggap ko mismo galing sa asawa ko. Pero hindi niya pinaparamdam sa akin. Kaya nagdesisyon ako na hihiwalayan ko na lang si Jake. Iiwanan ko na lang siya para maging mas maayos na ang lahat. Hindi na siya mai-insecure sa akin dahil mawawala na ako sa tabi niya. Hindi na rin siya mapipressure tungkol sa pagkakaroon ng anak dahil wala na siyang asawa. Habang naghihintay po ako noon ng pagkakataon na tuluyan ng makipaghiwalay sa asawa ko, Mama Mia, ang hindi ko alam ay dito ko pala unti-unting makikitaan ng pagbabago ang aking asawa. Hindi ko alam kung anong himalang nangyari o kung anong milagro na nagkaroon ng langit kung bakit imbis na desidido na ako, imbis na nakapagdesisyon na akong hiwalayan siya, ay dun naman unti-unting nagbabalik si Jake sa dati. Unti-unti naman siyang naging masiyahin. Unti-unti pong bumabalik ang pagiging masiyahin niya at ang pagiging malambing niya sa akin. Unti-unti niya po akong niyayakap ulit, hinahalikan ulit, dinidate ulit. Hindi na rin po siya madalas kung mag-overtime noon. Meron pa rin mga pagkakataon na nag-overtime siya, Mama Mia, pero hindi na po yun ganun kadalas. Madalas ay pinagluluto niya rin na ako at pinagsisilbihan tulad ng dati. Nung una ay naninibago pa ako sa kanyang pagbabalik sa dati. Naninibago ako sa pagbabalik ng dati niyang ugali. Hanggang sa isang araw, Mama Mia, ay masayang-masaya siyang sinabi sa akin na alam daw niya ang sorpresa ko sa kanya. At excited na raw siyang makumpirma ito mula mismo sa akin. Nagtataka ako kung bakit ganon, Mama Mia. Nagtataka ako dahil wala naman talaga akong inihahandang kahit na anong sorpresa sa kanya. Gulong-gulo noon ang isip ko at alam kong halatang-halata yun sa mukha ko. Ano ka ba naman? Hindi mo na kailangang itago sa akin to. Sabi niya nung bigla niyang inilabas ang aking pregnancy test kit na hindi ko pala naitapon ng maayos. Gulat na gulat ako nung makita kong hawak-hawak niya yon. Ayon sa kanya, Mama Mia, ay siguro nalaglag raw ito mula sa aking bag at nakita niya sa aming kwarto. Hindi mapigil ang kanyang saya noong nakita niya ito. Kaya naghintay daw talaga siya ng ilang araw na susurpresahin ko siya. Ngunit nainip na raw siya, Mama Mia, kaya siya na mismo ang nagsabi sa akin na alam na niya ang tungkol sa aking pagbubuntis.
Hindi ko alam, Mama Mia, kung paano niya naisip na kanya yon. Madalang na rin naman talagang may mangyari sa aming dalawa. Mama Mia, sobrang nag-guilty talaga ako sa nakita kong reaksyon ng aking asawa. Ang buong akala niya ay sa kanya ang batang aking dinadala. Wala siyang ka-idea, Mama Mia, na gumagawa ako ng malaking pagkakasala sa kanya. Bigla akong natauhan noon at nakapagdesisyon na ititigil ko na ang maling desisyon ko sa buhay ko. Kasama na roon, Mama Mia, ang relasyon naming dalawa ni Primo. Nakapagdesisyon na ako na dahil mali naman talaga ang pagsasama at relasyon naming dalawa ay hihiwalayan ko na siya. Pero hindi ito matanggap ni Primo. Dahil umaasa na siya, Mama Mia, na tutupad ako sa usapan naming dalawa. Nahihiwalayan ko na ang asawa ko at kaming dalawa nang magsasama dahil alam naman daw naming dalawa na siya ang ama ng aking dinadala. Ngunit wala din siyang nagawa dahil nung lumalaki na ang aking tiyan ay nag-resign na rin ako sa aking trabaho. Mama Mia, bumalik po sa dati ang sigla ng pagsasama naming dalawa ni Jake. Bumalik po sa dati ang pagmamahal at pag-aaruga niya sa akin. Halos wala na po akong mahihiling lalo na nung isinilang ko na ang aking anak. Mama Mia, nung isilang ko na ang aking anak, yun ay ang araw na pinakamasaya para sa akin. Pero araw-araw din pala niyang ipapaalala sa akin ang malaking kasalanang nagawa ko sa kasal naming dalawa ni Jake. Dahil, Mama Mia, ewan ko ba kung talagang mapagbiro lang ang tadhana o kung kinakarma ba ako. Dahil ang anak ko po ay kamukhang-kamukha ng kanyang tunay na ama. Oo, kamukhang-kamukha ito ni Primo. Kaya kahit napilit kong kinakalimutan ang naging pagkakasala ko sa asawa ko, ay patuloy pa rin ang matinding guilt na nararamdaman ko. Dahil kahit na hindi niya kamukha ang bata, ay buong akala pa rin ni Jake ay sa kanya ang anak ko. Nadugot laman niya ito at mahal na mahal pa talaga niya ang bata. Mama Mia, sa paglipas ng panahon, ay patuloy pa rin naman ang komunikasyon naming dalawa ni Primo. Ngunit hindi na bilang magkarelasyon, hindi na bilang may nangyayari sa amin, kundi dahil siya pa rin naman talaga ang totoong ama ng anak ko. Hiniling po kasi niya na makita niya ang bata at maipa-DNA test niya upang magkaroon na rin siya ng peace of mind. Dahil, Mama Mia, nangako po siya sa akin na kung hindi talaga siya ang ama ng pinagbubuntis ko, ama ng bata, ay lalayo na talaga siya sa amin at tuluyan ng kakalimutan ang mga namagitan sa aming dalawa. Para na rin po sa ikatatahimik ng aking konsensya ay pumayag po ako sa gusto ni Primo. Oo, kahit alam ko naman talaga ang resulta, Mama Mia, ay umaasa pa rin ako noon na siguro may milagro ang langit. Baka sakaling si Jake naman talaga ang ama ng dinadala ko. Dahil kung kukwentahin ko, Mama Mia, ang pagpanganak ko, ay sakto naman po noon na may nangyari din sa amin ni Jake nung araw na yon. Pero may nangyari din sa aming dalawa ni Primo kaya hindi rin talaga ako sigurado. Nakipagkita po ako kay Primo kasama ang aking anak at pumayag po ako sa alok niyang DNA test. Yes, may kaya po si Primo. Yes, mayaman po siya, Mama Mia, kaya afford na afford niya ang pagpapa-DNA test. At nang lumabas na nga po ang resulta ay hindi na nga po talaga ako nagulat kahit ang totoo ay hiniling ko naman talaga na sana magbago ang resulta nito. Dahil, Mama Mia, kumpirmado po. Kumpirmado na si Primo ang ama ng anak ko. Nasaktan lamang ako dahil nakumpirma ko na hindi pala talaga ang asawa ko ang ama ng bata. Mama Mia, nung nakumpirma ni Primo na siya nga ang ama ng anak ko ay nagkaroon ito ng lakas ng loob
upang i-blackmail ako. Sabi niya, Mama Mia, isusumbong niya ako sa asawa ko. Sabi niya, papahiyain niya ako sa mga nakakakilala sa aming dalawa at sa aming ng asawa ko dahil sasabihin niya ang totoo. Pero meron naman daw paraan para hindi siya gagawa ng ganong mga bagay. Kailangan ko lang daw pumayag at kailangan ko lang daw sumunod sa mga gusto niya. At yun nga ang nangyari, Mama Mia. Naging sunod-sunuran ako sa mga gusto ni Primo dahil takot ako nung mga panahon na yun na masira ang pamilya ko. Sa tuwing gusto ni Primo na magkita kaming dalawa at mag-sex kami, dapat ay sumunod agad ako sa gusto niya dahil kung hindi, malalaman ng lahat ang mga kalokohang ginawa ko. Malalaman ng asawa ko kung gaano ako kaduming babae. Alam ko, Mama Mia, alam ko po na ang katotohanan lamang ang magpapalaya sa akin. Ngunit paano kung ang katotohanan din naman ang magiging dahilan upang masaktan ko ng lubos ang aking asawa? Mama Mia, nakita ko na po ang kasiyahan ni Jake. Nakita ko na pong masayang-masaya siya, lalo na nung dumating ang anak ko sa buhay naming dalawa. Naging kumpleto po siya at nawala yung insecurity niya. Naging mabait at mabuti po siyang tao. At naging sweet, mapagmahal at maalaga po siyang asawa. Kaya hindi ko po maaatim na saktan siya. 6 na taon. 6 na taon na po ang anak ko ngayon sa kasalukuyan. At oo, Mama Mia, sa mata ng asawa ko at sa mata ng lahat ng mga taong nakakakita sa amin ay masaya pa rin kaming nagsasama ni Jake. Ngunit, Mama Mia, patuloy pa rin po ako sa pagpapakasala sa kanya. Kasi patuloy pa rin po kaming dalawa ni Primo sa aming maling gawain. Mama Mia, ang totoo niyan, oo, patuloy pa rin ang lihim naming relasyon ni Primo. Patuloy pa rin kaming nagkikita at nagsisex. Totoo pong nasa huli ang pagsisisi. Dahil sa ngayon, Mama Mia, ay labis-labis po akong nagsisisi sa mga naging bunga ng aking mga maling desisyon noon. Oo, ang anak ko na lamang po ang nangyaring maganda sa akin. Pero patuloy pa rin akong nabubuhay sa kasinungalingan ngayon at sa pagpapakasala hanggang sa kasalukuyan. May trabaho po ulit ako ngayon, Mama Mia. At dahil nga may trabaho ako, ay may rason ulit ako kung bakit minsan ay natatagalan akong umuwi o kung minsan ay meron akong mga conference. Pero ang totoo, hindi naman po ako sumasama sa mga conference. At kaming dalawa lamang ni Primo ang magkasama dahil gustong-gusto niya na hindi namin puputulin ang ganong tradisyon naming dalawa. Gustong-gusto niya na ipagpapatuloy pa rin namin ang aming lihim na pagkikita at lihim na pagtatalik. Alam kong marami ang nagagalit sa akin ngayon. Marami ang tumataas ang kilay sa akin ngayon. Alam kong maraming babae ang isusumpa ako. Pero pinoprotektahan ko lamang po ang pamilya ko. Na ang akala ng lahat ay perpekto. Pero sa likod nito, ang ilaw ng tahanan ay unti-unti na pong napupundi at nabubulok. Hanggang dito na lamang po ang kwento ko. Sana po ay mapayuhan ninyo ako sa kung ano ba ang dapat kong gawin upang maitama ko na ang aking mga pagkakamaling nagawa. Maraming salamat po talaga, Mama Mia. Lubos na gumagalang, Zarina. Ay, nako Zarina. Nagtatanong ka kung anong dapat mong gawin, kung ano ang maipapayo namin. Pero sa tingin ko, girl, alam mo na kung anong dapat mong gawin na.
Para sa akin na ilagay mo na nga dito sa sulat mo kung ano ang dapat eh. Kasi the truth will set you free. Yun ang magpapalaya sa'yo. Yun lang ang tatapos ng kahibangan ninyong dalawa ni Primo. Yun lang ang tatapos sa pagpapakasala ninyo. Ang katotohanan. Yun ang pinakamalaki, ngunit pinakamahirap mong magagawa para tuluyan ka ng makalaya. Alam ko, oo. Hindi talaga madaling gawin yon. Hindi naman talaga madaling umamin sa mga pagkakamali, lalo pat ang mga pagkakamaling yon ay posibleng makasira ng buhay mo, posibleng makasira hindi lang sa'yo kundi sa buong pagkatao at maging sa pamilya mo. Kasi hindi lang naman ikaw ang huhusgan eh. Huhusgan din ng mga magulang mo, paano ka pinalaki, ganun. Tapos yung anak mo mahuhusgahan kasi anak ng kabit, ganun. 'Di ba? Pero yun talaga ang consequence ng pagkakamali mo. Hindi naman pwedeng gumawa tayo ng mali, tapos humingi tayo ng tawad, ay wala ng consequence. Oo, kahit nga sa Bible, kahit pinatawad ka ng Panginoon, kailangan mo pa ring harapin ang mga consequence dulot ng pagpapakasala mo. Yun ang totoo. Yun ang dapat mong harapin. Alam kong sa ngayon ay hindi ka pa handa, pero sa tingin ko kasi Giselle naman. Sa tingin ko Zarina. Bakit Giselle? Kasi nakita ko yung abot kamay na pangarap dito sa cellphone ko eh. Nakita ko yung pangalan ni Giselle. Kaya ayun. Anyways, Zarina, alam kong alam mo ang dapat mong gawin at alam kong alam mo na hanggat nakikisama ka kay Primo, hanggat paulit-ulit na may nangyayari sa inyong dalawa, hanggat na paulit-ulit kayong nagkakasala kay Jake, ay mas lalo ka pong lulubog sa kumunoy na kinatatayuan mo ngayon. Hindi ka kasi gumagawa ng paraan para makaalis dyan eh. Kung sa una pa lang sinabi mo na kay Jake, handa kang tanggapin kung maghiwalay man kayo, kasi yun ang magiging consequence. Pag masira ang pamilya nyo, ang hiwalayan kanya, ang iwanan kanya, malaki ang talagang tsansa na yun ang magiging consequence ng pagkakamali mo sa kanya. Pero hanggat hindi mo kayang tanggapin ang consequence na yun, hindi mo magagawa kung ano ang tama. At hanggat hindi mo ginagawa ang tama, patuloy kang nagpapakasala. Paano kaya kapag dumating na ang pagkakataon na wala ng chance para maitama mo pa ang pagkakamali mo? Anong ibig kong sabihin, Zarina? Life is short. Paano? Paano kung bukas makalawa, hindi ka na pala gigising? Paano kung bukas makalawa, may mangyaring masama sa'yo, hindi ka nakahingi ng tawad dun sa mga taong pinagkasalaan mo? Hindi ka nakahingi ng tawad sa Panginoon, san ka pupulutin yan? Sana, Zarina, sana makinig ka nitong aking payo. The only way to get out of that mess is to tell Jake the truth and nothing but the truth. Yun ang tanging paraan para makakaalis ka dyan sa putik at sa kumunoy na kinatatayuan mo ngayon. Yun at wala ng iba pa. Alam ko maraming magagalit talaga sa iyo ngayon. Syempre, tanggapin mo ha kung may mga mababasa kang hindi maganda. Pero sa atin naman pong mga viewers, walang video. Sa atin naman pong mga listeners, sana po maging medyo gentle po kayo sa pagpapayo na gagawin ninyo kay Zarina, okay? Maging gentle lang ha, kahit konti. Zarina, alam kong nagbabasa ka ng mga komento. Yes, magbasa ka dyan. Syempre, yun ang kailangan mo ngayon. Kailangan mo talaga ng maraming dasal. At ipagdadasal ka namin, girl. Nako, sa panahon talaga ngayon, wala nang pinipiling gender ang pangangaliwa. Hindi ko sinasabing tama din yung ginawa ni Jake dahil mali po yun. Oo, sa mga may asawa ngayon na nakikinig, mapababae man o lalaki, may partner kayo, mali po na nagiging cold kayo sa partner nyo. Mali po na yung mga insecurities ninyo, na yung mga pinagdadaanan ninyo ay ibuntun nyo sa kanila. Tapos hindi man lang kayo makikipag-usap, basta-basta na lang kayo magiging cold, basta-basta na lang kayo hindi magsasalita, basta-basta na lang kayo hindi magbibigay ng atensyon. Ang pagmamahal po, ang relasyon po ay work po yan. Hindi po yan rest lang ng rest. Kailangan yung i-work out dalawa kung gusto nyong magtagal at kung gusto nyong maging mapayapa ang inyong pagsasama.
mali din yung ginawa ni Jake, pero hindi porket mali ang ginawa niya ay gagawa ka rin ulit ng mali. Dapat kinausap mo siya. Dapat hindi ka basta-basta lang na, okay lang yan, tanggap lang ng tanggap. Kasi kung hindi para sa'yo, kung hindi ka masaya, dapat kausapin mo yung partner mo. Hindi kasi ibig sabihin na tumatahimik tayo dahil ayaw natin ng gulo, ay tahimik na talaga. Dahil ang totoo, hindi naman talaga tahimik ang damdamin natin. 'Di ba? At yun ang magiging mitsa ng demonyo para pasukin ang buhay natin. Kaya sana sa mga may parehong pinagdadaanan ngayon, nako, be open, communicate. Kasi may mga dila naman tayo, may mga bibig naman tayo para magsalita. Okay? Maraming salamat po sa inyong pakikinig. O, pakikinig hindi pag-view. And syempre, kung nagustuhan niyo po ang kwento ni Zarina, please do like and share this video. Huwag kalimutan, lagi kong pinapaalala, please subscribe to our channel. Click the notification bell para lagi po kayong updated sa tuwing meron tayong video na inilalabas o audio pala na inilalabas. And syempre, kung may sarili din kayong kwento ng inyong buhay na kapupulutan ng aral, inspirasyon at iba pa, email lamang po kayo. May blue po dyan sa baba kung hindi nyo po masyadong alam ang spelling ng Mamma Mia CDO0317@gmail.com. May blue po dyan sa baba. Isulat nyo po. Dyan nyo po ipapadala ang inyong mga kwento. Syempre, do not forget din to like and to follow our other social media accounts, TikTok, Threads, Instagram, and Facebook. Mamma Mia CDO or Mamma Mia Cagayan de Oro. Maraming salamat po talaga sa inyong lahat sa walang sawa ninyong pagsuporta at pagsubaybay nitong ating channel. Ako po si Mamma Mia. Magandang araw sa inyong lahat.